Isinusulong ng Commission on Higher Education ang pagbabago ng curriculum ng General Education sa kolehiyo, bagay na tinututulan ng maraming mga guro sa mga universidad. Kung bakit, alamin sa report ni Von Aquino. Lang po ng high school na pagdating ng mga professor. Kursong may kinalaman sa aghamang kinukuha ni Keira. Pero batid niyang mas lumalim ang kaalaman niya sa kasaysayan ng Pilipinas pagtungtong ng kolehiyo kumpara noong nasa elementary at high school. Ang daming na sabi yung prof ko na hindi ko matutuklasan dahil iba nga yung level na tinuro sa amin ng high school. Mas in-depth po at linaliman pa po ng professors namin yung mga nalaman na po namin. Ang engineering student na si Osito, batid din ang kahalagahan ng pagkuha ng mga subject na labas sa kanyang kurso. Because these are also what give us substance beyond our own courses. This is important for the workforce, but it's also important for us, especially as nation builders and as servant leaders, to understand everything around us and for us to be well-rounded. Ito raw ang punto ng General Education o GE curriculum ayon sa Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippine o COTESCUP. Kailangan yung mga estudyante natin yung critical, ma-develop yung critical thinking, yung empathy, yung civic and democratic consciousness, as well as yung broad-mindedness or intellectual adaptability. Kaya tutulang grupo at iba pang universidad sa panukala ng Commission on Higher Education na baguhin ang GE curriculum sa tertiary education. Sa ilalim kasi nito, mababawasan ang GE units sa 18 to 21 units mula sa kasalukuyang 36 units at mas nakatutok sa outcomes-based education. May mga subject daw kasi na naituro na sa high school, gaya ng ethics, basic math, Philippine history at art appreciation. Yung 5 kurso ngayon sa core ng Strengthened Senior High School ay tinatawag natin na reflective na ng mga hinihingi nating college readiness standards. Pero hindi ibig sabihin nito na tatanggalin siya ng buong buo sa kolehiyo. Kailangan magkaroon na tinatawag natin na reframing process. Lalong hihina yung pagmamahal sa bayan at pagkakaunawa ng mga mag-aaral sa kaniyang sarili bilang isang mag-aaral, bilang isang Pilipino at higit lalo bilang isang tao. Sabi pa ng COTESCUP, ang pagsasama-sama ng mga GE subject ay panghihimasok sa academic freedom ng higher educational institutions. In this particular situation, even yung method of teaching is also dinidefine na rin nila. So it's in that sense may intrusion. So that is another constitutional question. Hiwalay na usapin pa raw ang libo-libong guro o instructor na posibleng mawala ng trabaho. Sa Education Act of 1982, na dapat kasama ang Department of Labor basta maapektuhan ang mga manggagawa sa paaralan. Hindi po yan kasama sa draft na guidelines na ginawa ng JED. Batid namin na magkakaroon ito ng displacement. Pero ang unang hakbang natin, alamin natin kung sino ang talaga magkukwalify pa at naghahanda ang komisyon para sa malawakang pagsasanay o upskilling ng ating mga kaguruan. Pagtitiyak ng CHED, nananatili silang bukas para sa pagsisinsin ng GE reframing. Sa proposed timeline kasi sa 26-27, gusto naming mag-pilot. Gusto natin kumuha ng paunang datos kung ito nga ba ang direksyon na gagawin natin. Von Aquino, GMA News.